Sagittarius, hi! Welcome to Mystic Queen PH at ito ang inyong weekly reading for June 10 to 16, 2024. So if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo na lang. So let's see, Sagittarius, what's coming to you this week, June 10 to 16. Yung overall energy ng mga Sagittarius. Ooh, Seven of Swords. Maaring meron kayong mga gagawin na hindi niyo ipapaalam sa iba. Or, ano kasi ito trust issues or lying, cheating, ganyan. Or maaring merong tao sa buhay niyo na may itinatago sa inyo. Okay? Na ayaw nilang malaman mo. Pwede rin vice versa. So, ika-clarify natin yan mamaya. Maari kasing merong person sa buhay nyo na may ginagawang kalokohan behind your back. Let's see your possible challenge. You have the Page of Swords. Maaring merong kang marireceive na hindi magandang comment galing sa isang tao na pinagkakatiwalaan mo, or pwedeng meron kang malalamang hindi magandang balita about someone na you are trusting, no? Pinagkakatiwalaan mo. Pwedeng sa trabaho yan, pwedeng may chismis, may nagpapakalat ng issue sa'yo. I also see someone stalking you, no? Ini-stalk ko ng person na to, na pwedeng may galit sa'yo, may sama ng loob sa'yo, or inaiinggit sa'yo, ganon. Let's see your opportunity. You have the Queen of Swords. Oh my God, you have the opportunity to cut off people na hindi mo dine-deserve. Ito yung mga tao na meron ka, oh my God, meron ka ika-cut off na tao sa buhay mo kasi nalaman mo yung kalokohan na ginagawa niya. Pwedeng kaibigan, romantic partner. Just take what resonates, okay? What is your blessing? The Temperance card, okay? Your blessing is your patience. I think yung mga goals mo sa buhay, may mga pagkakataon na hindi mo to nakukuha. Kailangan lang dito ng pasensya mo muna, no? Kumbaga, sabi nga, great things come to those who wait. Maaring hindi pa ito yung panahon, no? But since this is a blessing, yung mga bagay na parang you get so frustrated kung kailan mo makukuha, posible ngayon mo yun makukuha. So let's clarify. And this is also about healing. Let's see, what is the Seven of Swords? Ano to? The Hierophant. Oh my God. Ang Hierophant, it also symbolizes marriage, no? So kung kasal ka na, may asawa ka na, possible na magkaroon ng challenge sa pagsasama ninyo dahil sa mga bagay na itinatago sa iyo ng person mo, or ikaw, tinatago mo sa person mo. Kasi pwedeng reversal yung roles. Hindi naman pagkat may tinatago, third party situation na, no? Pwedeng nagtatago ng pera, or ng mga plano na hindi sinasabi sa iyo, ganon. I also see someone na pwedeng sinasabi niya na marami siyang alam, marami siyang kakayanan, pero hindi naman pala. Parang kino-convince ka lang ng tao na to na maniwala sa kanya, na gawin mo yung gusto niya kasi marami siyang alam. Pero ang totoo, yung intentions niya sa'yo is to manipulate you. What is the Page of Swords? The Six of Cups. Oh, yung iba sa inyo, in-stalk kayo ng ex. Person from the past. Or pwedeng merong message ka na marireceive coming from your past. Na namimiss ka. Baka ito yung pwedeng maging issue ninyo kung meron kang karelasyon, no? Para baka isipin niya niloloko mo siya kasi you're still communicating with your past.
Okay, let's see what is the Queen of Swords. The Chariot. Alam nyo, madali kayong makaka-move on. Kung meron mang ika-cut off kayo sa buhay nyo, like you are going to separate yourself from these people, or iiwas ka sa taong to, mabilis ka maka-move on kasi alam mo na hindi mo dinideserve yung experience mo na yon na panloloko. Para sa'yo, okay lang. Parang ganun eh. Para sa'yo, okay lang. At least nalaman mo yung totoo. What is the Temperance card? The Three of Cups. Three of Cups is a celebration. So, meron kang blessing na coming in sa'yo na pwedeng matagal mo nang hinihintay, na pag dumating siya, you will definitely celebrate. Ano to? Ano tong area? What area of life ito? Fifth house. Oh my God. Yung iba sa inyo, pwedeng, if you are single, pwedeng merong new romantic partner coming in. Yung iba naman, if you are active sexually, pwedeng mabubuntis, ganyan, kung gusto nyo magkaanak. But of course, kung wala pa sa plano nyo yan, be careful, okay? Fifth house is also about exploration of your creative talents and skills. So, pwedeng isa rin yan sa blessing ninyo na you will be recognized, or meron kang ma-achieve sa mga gawain mo, yung mga trabaho mo, yung mga let's say mga creative projects mo. So it will gain recognition. And I also see this as being happy. So yung blessing sa'yo is mas magiging masaya ka the moment na i-disconnect mo yun na yung sarili mo dito sa mga tao na hindi maganda yung intentions towards you, na hindi naman pala mga totoo, no? Let's see your money, career, finances. You have the Chariot, or double Chariot sa inyo. So this is about success. Meron kang successful project, trabaho, career, business. Lalo na kung ang trabaho mo or business mo related sa travel, sasakyan, deliveries, ganyan. Yung iba sa inyo, I hear that merong i-issue sa inyo na sasakyan. So, kumbaga, bibigyan ka ng sasakyan. Or, yun nga, i-issuean ka ng sasakyan ng company. Wow, you have the Four of Wands. Stability in your career, in your finances. So, kung kayo naman ay walang trabaho, pero meron kayong asawa or partner na may work, so damay-damay na yan kasi maaring merong magagandang nangyayari or mangyayari sa partner ninyo, sa kanilang career. So, very, kumbaga, celebratory yung energy ninyo eh. You may be dealing with a Virgo. I feel like you will spend more time with your family, traveling together with family. Yung i-experience ninyo yung mga good things in life, no? Lalo na kung hindi ka masyadong nakapagbigay ng oras at panahon sa iyong family. Yes. Kumbaga, ano to hindi lang to basta-basta pag-travel. Yung kumbaga, luxury. Kumbaga, luxurious travel or luxurious activities with your family. So, your love life, Eight of Swords, Three of Wands. Oo. Yung iba, no, pwedeng itong issue na to na malalaman mo related sa relationship, the Tower. Parang kumbaga gumuho yung pangarap mo for this person, gumuho yung mga na-i-build ninyo na together. Yung iba kasi rito matagal na kayo sa relationship eh. Tapos biglang, oops, meron palang kalokohan. Oops, nakita mo yung totoo niyang ugali. Kasi yung iba sa inyo nagtitiis. With the Eight of Swords. Nagtitiis talaga kayo. Kasi akala nyo, kapag nagtiis kayo, may magbabago. But I feel like this is a redirection in your life. With the Three of Wands, you are meant to explore outside of this relationship. You have the High Priestess. This is awakening. Ace of Swords. So, I feel like may mga secrets na marireveal dito. Ito yung mga secrets na matagal na, no? Matagal nang nakatago sa'yo. Na pag
nabunyag, parang, oh my God, di mo akalain na itago sa'yo yun for a very long time. Regeneration. So, yung iba sa inyo, meron kayong interest na babalikan nyo, no? Yung tipong dati, hindi nyo nabigyan ng oras, panahon, then, maaring babalikan nyo. This is also about rebirth, so, transformation for some of you. Flexibility. Alam niyo, napakadali lang sa inyo na makamove on. You are very adaptable. Kumbaga, for you, very optimistic yung energy mo na even if may challenge kang ma-experience, ang bilis mo mag-bounce back. Wow, there's good fortune coming in sa inyo, Sag. Marriage. Issue ng marriage, commitment. So, maaring iba, yun yung issue ninyo ngayon sa relationship, sa marriage ninyo. You are on the right path regarding some aspect of your life. Yes, if there are changes that are happening sa'yo ngayon, isipin mo na lang na nililid ka sa tamang landas, okay, ng universe for you to experience a better life, okay? So that is your reading, Sagittarius. Thank you so much. Bye.